So yun guys, what's up? So welcome back sa channel natin. For today's video, eto, i-update ko lang kayo dito sa mga setup na ginawa natin dito. So yan, baka may sakaling may matutunan kayo guys. At may nagtanong lang sa atin na isang subscriber natin na parang makakatakas daw yung mga alaga natin. So watch this video guys. So yun nga, maraming salamat sa nag-comment na ano natin, nagtanong, nag-PM sa atin na hindi daw ba makakatakas yung mga alaga natin. So yun guys, eto ginawan ko na yan ng paraan. Yan, actually nilagyan ko na yan ng harang, eto. Eto ginawa ko lang pabigat kasi medyo magaan yung ano. So yun guys, nilusot lang naman natin yan dyan. Hindi na makakatakas yung crayfish natin dyan. So sakto lang yung pagkakalagay natin dyan. Then ito, nilagay ko lang to dito para mas mabigat at hindi mangat or anything. Ngayon, eto, nag-setup na tayo guys nung mga filtration natin. Ito lang naman ang filtration natin dyan, wala namang iba. Yung tinatawag natin na sponge filter. So, ito yon. So, nakabit na natin. Napacycle na rin natin yung tubig natin dito. So, lagay natin yung mga bearing female dito sa yung ibang mga gusto nating ipabreed na mga crayfish. So, maglalagay ako ng ibang mga alaga dito guys para ma-check natin kung quality talaga yung pagkakagawa natin ito, yung setup na to na para sa mga beginners. Then ayun, may isang nag-comment din na mas maganda pa rin yung may filtration na maayos. So yun guys, ang akin talaga, kung may mga some filter naman talaga kayo na kagaya nito, yan, kung may magagamit kayong mga some filter, mas maganda talaga kung gagamit tayo ng ganyan kasi mas maiiwasan natin yung pagdumi ng tubig. Ito sa akin guys, ayan, kagaya nyan. So may mga lava rocks tayo dyan. Dito may mga filter medias tayo dito. Foam filter. Tapos another filter medias nandito sa chamber na yan. Medyo malabo na guys kasi hindi talaga nililinis yung mga water sump na yan. So dyan nabubuhay yung mga beneficial bacteria natin. Kaya goods na goods yan. Meron ako dito ng available na isang maliit. So hindi ko muna ginagamit. Pero dati gamit-gamit ko to nung wala pa tong setup na to. Masyado kasing mahal, masyadong pricey. Kaya hindi ma-afford ng ibang mga subscriber natin. Kaya sa ngayon, ang ginawa ko lang muna ay yung kakayanin ng budget natin. So budget friendly lang muna tayo. So hindi naman kailangang aquarium yung gamitin natin. Kahit mga ordinary lang, kahit mga timba nga lang yan guys. Imagine niyo ang isa nito kasing laki lang ng timba or kasing laki lang ng planggana o yung mga trapal pad na maliliit. Pwede naman yun. Ang sa akin lang kung bakit tayo nagsiset up sa aquarium, lalong-lalo na sa mga beginners dyan, mas maganda kasi na nakikita natin yung mga alaga natin, mas naaaral natin sila. So mas madali nating ma-manage o matutunan yung pag-aalaga ng mga crayfish. So ako, kung suggestion lang talaga sa mga beginners, aquarium. Pero kung wala talagang budget at hindi naman mahalaga na malaman nyo kung anong activities na ginagawa ng crayfish nyo, pwede kayong gumamit ng mga trapal, mga balde, mga styro, pwede yan guys. At isa pa yung mga eto, yung dumating nating mga sponge filter. So kung paano ko kinabit, eto, pakita ko na lang sa inyo. Dumating kasi ito nung nakaraan. Diba sabi ko naman sa inyo kung aabot i-video natin kasi medyo mahaba na rin yung video natin nung nakaraan kaya hindi ko na rin isinabay. So, tapos na rin ako mag-edit nun para ma-post ko lang yun sa channel natin. And then ito guys, nung dumating at kinabit ko, pakita ko na lang sa inyo. So yun guys, ikakabit na rin natin itong mga aquarium sponge filter na nabili natin sa Shopee. So 33 pesos lang yung isa nito. Ayan, pwede kayong mag-avail sa Shopee nito. Hindi po tayo promoter ni Shopee pero ayan. Gusto ko lang din pakita sa inyo yung nabili natin from Shopee, yung tube. Then ito yung sponge filter. Nalubog po sa tubig yan kasi po mabigat yan. Matayo po yan ng ganyan and then ilalagay natin tong tube. Nakaganyan po yan. Pero bago nyo ilagay itong tube guys, kailangan nakakabit na yung gagamitin natin na hose dyan. So kung paano yon, pakita ko sa inyo. So yun guys, simple lang naman to. So gagawin nyo, ipasok nyo muna sa hose itong tube.
And then saka nyo ilagay dito sa sponge filter nyo. And then saka nyo ibabalik yung tube ng ganyan. Saka nyo ipapasok yung tube ulit. Medyo makunat guys. Ayan. So ganyan yung setup nyan guys. Pwede nyo siguro babaan yung yung tawag na ito, itong tube. Pwede nyo siguro putulan yan para, kasi kung tubig natin hanggang dito, sa bagay hanggang dito naman tubig natin guys, so wala namang problema. And then ito, kaya tayo mayroong ganyan para magkaroon tayo ng aerator sa ilalim. So ito, purpose na ito guys talaga is para mahigop yung mga dumi-dumi na nandiyan sa aquarium natin, since wala nga tayong filter, wala tayong submersible pump. So ganyan yung gagawin natin. So ngayon, set up natin dito sa may tubig para makita nyo. Ito yung may tubig natin. So naglagay tayo ng mga halaman dyan. Setup ko guys, pakita ko sa inyo kapag nasa ilalim ng tubig yan. Ito guys, nakakabit na yung sponge filter natin kasama nung aerator natin. So gagawin na lang natin is bubuhayin natin yung oxygen na linya para dyan. So ganito yan guys, kagaya nung sinabi ko sa inyo. Pihitin nyo lang ito pakaliwa. Ayan, para lumabas yung hangin dyan. So ayan guys, nakita nyo may mga bula-bula nang lumalabas dyan. Ibig sabihin guys, kapag may bula-bula na dyan, ayan, function na yan. So hihigop na yan ng mga dumi-dumi kahit papano, nahihigop nyo na. Ayan, kung makikita nyo rito sa ibabaw, so ito yung air stone natin. Ito naman yung sponge filter natin. Ayan, so sabay silang gumagana. Dalawa yung aerator natin dyan. Pero pinakang purpose nung isa ay para mahigop yung mga kahit papano masala yung mga dumi sa tubig natin. So para hindi mag-spike yung mga ammonia natin dyan. So yun yung purpose natin dyan guys. Then ito naman yung isa, yung tawag na ito yung air stone natin is para magkaroon ng aeration yung tubig natin. So mas malakas kasi yung aerator natin sa air stone. So yan, tapos meron tayo dyang mga halaman, water lettuce para makatulong. Syempre kung anong purpose nito, balikan nyo lang yung mga huling vlog natin. Pinakita naman natin, sinabi naman natin, na-explain naman natin yung purpose talaga ng mga halaman na to kung bakit tayo naglalagay nito. Lalong lalo na't wala tayong mga filtration dito sa mga aquarium natin na ganito. Ayan. So yun guys, eto. So ito na yung kabuuang itsura ng mga yan. So yung sponge filter natin na yan. Ayan, so gumagana naman ng maayos. Yan guys, pwedeng hugasan, washable yan. So kung medyo madumi na or hindi na talaga uubra, hugasan nyo na lang. Piga-pigain nyo lang naman yan, madali lang naman yan baklasin. So siguro pang naglinis tayo nito, naghugas tayo ng mga sponge filter natin. So yung videohan ko na lang, pakita ko sa inyo. So dito yan, pwede nyo yung lakasan yung hangin ng sponge filter nyo. So ang itsura naman yan guys sa ibabaw, ganyan lang din eh. So kung kontrolin natin dito para lumakas ang buga, yan. Pwede nyong makontrol yan guys kung mas malakas yung buga ng hangin nya. So same lang din yan sa ibang mga setup natin. So dito yan, naglagay pa rin tayo ng mga halaman. Syempre as usual, lagi nating sinasabi, eto, maraming halaman kasi maglalagay tayo ng mga breeder dito na may mga itlog. So dalawang sponge filter. So kulang ako. Ang setup ko kasi dapat tatlo lang, 1, 2, 3. So dapat dito lang sa tatlo na yon. So naisip ko na idagdag tong isang aquarium since kasukat naman niya yung aquarium na ginawa natin dito. Kaya kinulang ako ng dalawang sponge filter. So mag-order na lang ulit ako sa Shopee. Guys, sa Shopee 33 pesos lang yung isa ko, ang kuha ko dun sa sponge filter na yan. So 33 pesos lang yan. Kaya murang-mura na yan. Talagang gusto mag-setup ng ganito. So yan, ilipat ko lang yung mga cray ko yung may itlog. Pakita ko sa inyo. So yun guys, ito yung isa sa may mga itlog natin. So pag ganyan yung kulay ng itlog ng crayfish natin, pwede na nating ilipat ng aquarium. So mas maganda lang ilipat yung mga ganitong klase ng itlog. Pagka mga green pa lang guys, huwag nyong ililipat, elegance yun. Ayan, lipat natin yan. Huwag na i-acclimate, okay lang yan. Walang problema yan guys.
Kasi quality naman yung tubig natin yan. Hindi na ako nag-acclimate pagka ganyan. Ayan. So kunin pa natin yung isa pa. Ito yung isa guys. Ayan. So kung napapansin nyo, gusto rin yung kulay. Maganda na rin yung kulay niya. Ayan, ililipat na natin yan dito. Ayan, ang ganda niyan guys. Oh. So yan isang buried natin dito. Ayan, yung isa nandito na. Ayan. So ito guys yung sinasabi ko sa inyo na nilagyan ko lang siya ng partition. Pwede namang removable yung mga yan. So naglagay lang tayo ng clip dyan para tagahawak nung glass natin. So nandiyan dyan na yung buried female natin dalawa. Ayan, so para maiwasan natin yung yung itong dalawa naman to guys, halos nakita nyo pares ang kulay. Halos sabay naman tong magpapagpag. So mag-hatch yung mga egg nila. Kaya pinagsama ko na sila rito. So pagka nakapagpag na sila ng mga itlog nila, tatanggalin na lang natin tong partition para sama-sama na yung mga krillings natin dyan. So pwede na yan guys. So dito maglalagay muna tayo ng mga pair natin ng crayfish. So since hindi pa naman natin nagagamit, lalagay na lang tayo ng pair ng crayfish dito. Pag ng itlog, separate na lang din natin. Dito sa isa, may isa pa ako ilalagay na buried din pero yung Clarkie ko. So silipin natin. Ito guys yung sinasabi kong Clarkie ko na ng itlog. Ayan. So medyo marami siyang itlog. Pagka ganito yung kulay, itim, okay na yan. So hindi na rin yan papagpag guys. Pero nakita nyo kung gaano kadaming itlog ng Clarkie natin na yan. Ayan guys, oh. Red Clarkie na may itlog. So kung puro nakikita nyo mga arc lang na may itlog, ito yung Red Clarkie natin na ng itlog na. Ayan guys, oh. Yung sinasabi ko sa inyo nakaraan na nakita natin, so ito na yan. So separate natin to guys para hindi mabuli. Kasi nakita nyo naman halos kumpulan yung itlog niya. Ang liit lang niya. Nasa 3.5 lang to pero grabe yung itlog. Napakadami. So lipat natin dito yan. So yan guys. Ito yung mga Red Clarkie natin. So safe na yung mga yan guys. Hindi na yan mabubuli ng mga samahan nila. Okay na yan dyan. May hide na naman sila dyan. Isa. And eto wala. Tapos eto yung mga buried female natin na arc. Ayan. So yun guys, hanggang dito na lang yung video natin at yung update na itong ginawa nating aquarium at pinaglipatan natin ng mga buried female natin. So yung mga lahat na may itlog, supposedly dito ko ilalagay sa mga ganito. Gagawa pa tayo ng marami kasi medyo marami tayong breeder dito. Yung iba pinagsama-sama ko na lang. Kaya halos minsan talaga hindi agad na natipisa. Ayan, nalalaglag lang yung iba. Kaya gumawa tayo ng paraan. So yun guys, hanggang dito lang tayo. Kung bago ka lang sa channel natin, syempre, yan, lagi ko naman sinasabi. Subscribe nyo na po yung channel natin and hindi click nyo rin yung notification bell icon natin dyan para na-update ko kayo tuwing gagawa ko ng mga video tungkol sa pag-aalaga ng mga ERC. So yun guys, hanggang dito na lang at maraming salamat.